Araw ng pagsubok na yon sa Awakeners Academy. Isa-isang tinawag ng propesor ang mga estudyante. Papasok sila sa isang portal patungo sa kwartong may pusong demonyo na susukat sa kanilang kapangyarihan. Ipakikita nito ang kanilang kasalukuyang ranggo at potensyal sa buong akademya. Karamihan ay mga basurang E-rank lamang, habang tuwang-tuwa na ang iba sa D-rank. Humarap ang pinakamagaling na henyo ng akademya. Siya ang mayamang tagapagmana ng pinakamalakas na guild, kaya sabik ang lahat sa magiging resulta niya. Kumpiyansa siyang magiging numero 1 sa buong kasaysayan. Pinakawalan niya ang kanyang aura at naghiyawan ng lahat ng estudyante sa labas. Nakakuha siya ng mataas na D-rank at potensyal na maging S-rank balang araw. Bilib na bilib ang mga kaibigan niya sa mayabang na itong pambihirang talento. Pinagtawanan pa nila ang susunod na tahimik na lalaking nagngangalang Chen. Sigurado silang kahihiyan lang ang abuti ng binata. Ngunit, hindi man lang sila pinansin ni Chen at dumiretso na. Pagkapasok niya, nakaramdam ng matinding takot ang pusong demonyo. Wala pa siyang ginagawa pero mataas na D-rank na agad ang lumabas. Nang gamitin niya ang pinakamahinang skill card na ninakaw niya, nag-C-rank siya. Habang tulala pa ang lahat, mas nilakasan pa ito ni Chen. Nagpalit siya ng mas malakas na card at nagsimulang magpanik ang pusong demonyo. Pagsabog ng kanyang aura, nabuo ang isang bagyo sa kalangitan. Nag-glitch ang sistema at nagpakita ng S-rank na gumulat sa mga propesor. Hindi nagtagal ay naging 3 S ang ranggo hanggang sa mag-error ang sistema dahil sa labis na enerhiya. Labis na natakot ang mga propesor kaya sumugod sila sa loob. Pagpasok nila, wasak ang buong kwarto at sunog na sunog ang pusong demonyo. Hindi pa ito nangyayari sa kasaysayan kaya wala silang ideya. Samantala, kalmadong lumabas ang ating bida matapos lamunin ng puso dahil napatay niya ito sa sobrang lakas niya. Sino ba talaga si Chen at bakit siya ganito kalakas? Isa siyang regressor na nagbalik mula sa hinaharap kung saan sinakop ng mga demonyo ang buong mundo. Siya ang huling nakaligtas, lumaban ng ilang taon at tinalo ang Demon King sa pamamagitan ng pagpapasabog sa sarili. Pagkatapos na nakakabulag na liwanag, nagising siya sa kanyang lumang dorm room. Nalilito siya at inakalang baka nasa kabilang buhay na siya. Ngunit nang dumungaw siya sa bintana at makita ang mga tao sa labas, dahan-dahan niyang natanto ang totoong nangyari. Natupad ang kanyang hiling na bumalik sa universidad, 10 taon nang nakalilipas. Maya-maya pa, isang hologram ang lumabas at sinabing tapos na ang pagsasanib ng kanyang kapangyarihan. Habang nakatitig sa bintana, napagtanto niyang mayroon na lang siyang 3 taon bago bumaba sa lupa ang unang Demon Lord na si Rat. Malinaw niyang natatandaan na ang Demon Lord na ito ang ugat ng lahat ng malagim na trahedya. Si Rat ang magbubukas ng pinto ng impyerno at susundan siya ng iba pang Demon Lords patungo sa mundo ng mga tao. Nagdesisyon ang ating bida na hanapin si Wrath at patayin ito bago pa mabuksan ang mga tarangkahan. Pagbalik sa ulirat, tiningnan ni Chen ang kanyang lumulutang na stats. Napaisip siya kung isa ba itong game menu o sistema dahil wala naman siya nito nung una niyang buhay. Noon ay umasa lang siya sa awakened power na isa sa 10,000 lang ang nagkakaroon. Ang National Awakener University ang naghahanap ng mga ganitong potensyal. Ngunit sa kasamaang palad, sa nakaraang buhay ni Chen ay nabigo siyang gisingin ang kanyang kapangyarihan. Sanay na siyang laging binubugbog noon, kaya naman dito siya nagising sa loob ng klinik na yon. Bigla na nagbukas ang sistema ng bagong screen at nagpakita ng isang lightning type assassin card. Agad niyang nakilala ang klase niya noon, kaya nagtaka siyang maaga siyang nag-awaken. Susubukan na sana niya ito, ngunit bago pa man siya makapagpalit ng klase, dumating ang kaibigan niyang si Malong na isang E-rank flower chanter. May benda pa sa pisingi ang kawawang kaibigan at nag-aalala lang na silipin ang kalagayan ni Chen. Mabuti na lang at hindi nakikita ni Long ang lumulutang na screen. Kaya nakasiguro si Chen na siya lang ang nakakakita nito. Sinuri siyang mabuti ng kaibigan nang mapansing naglaho na ang mga sugat ni Chen. Nantataka ito kung paanong mas mabilis pa siyang gumaling kaysa sa isang awakener. Nag-awaken din ang kaibigan niyang ito noon. Pero isa siya sa pinakamahina at pinatay nang walang kalaban-laban sa ikatlong araw matapos bumaba ni Rat. Tahimik na napangiti si Chen habang nakatingin muli sa dati niyang kaibigan. Pinaalalahanan siya ni Long na bukas na ang rank test kaya dapat na silang maghanda. Naawa pa siya kay Chen, ngunit ipinaalala nitong kailangan nila ito para makapagtapos. Habang naglalakad sila sa masiglang kalsada, kalmadong sinabi ni Chen na matagal na siyang hindi nakakakita ng ganitong karaming tao. Naisip niyang kung wala siyang gagawin, mauulit lang ang malagim nilang tadhana. Dahil dito, nagpasya siyang magsanay ng matindi at mabilis na palakasin ang kanyang level. Ngunit may problema. Sa panahong ito, ang tanging paraan para mag-level up ay ang pumatay ng mga halimaw sa loob ng demon layers. Hawak ito ng malalaking guilds, kaya ang mga mahihina at tagalabas na tulad niya
ay walang pag-asang mag-level up kahit kailan. Binuksan niya ang kanyang status window at sinuri ito, inaalam kung gaano siya kalakas kumpara sa ibang awakeners at maging sa mga halimaw. Hinati ng gobyerno ang awakeners mula E hanggang S class. Alam ni Chen na halos lahat ng estudyante rito ay naiwan sa E-rank at ilan lang ang nagiging D-rank. Tiningnan niya ang kaibigan at lihim na natawa sa isip dahil tiwala siyang mas mataas ang ranggo niya kaysa dito. Bigla na lang may lumipad na bola at malakas na tumama sa kawawang nerd na nagpabasag sa kanyang salamin. Sila na naman pala ang bully na si Gong Chong at ang mga alipores nito ang parehong mga kumag na bumugbog sa kanila kahapon. Mumisi ang mayabang na si Chang at kinantsawan ng nerd dahil walang dalang inumin. Mabilis na humingi ng tawad si Long at akmang bibili gamit ang sarili niyang pera. Ngunit pumagit na si Chen upang pigilan siya. Sinabi niyang si Chang dapat ang humihingi ng tawad. Nang makita ang muka ng siga, bumalik kay Chen ang madilim na kahapon. Dati ay pilit siyang nilulunod ng mga ito. At sa halip na makonsensya, idinadahilan pa nilang tinutulungan lang siyang gisingin ang kanyang kapangyarihan. Nang araw na yon, tumigil lang sila nang mawalan siya ng malay. Agad siyang sinaklolohan ni Long noon, pero nang magsalita si Chen, binalikan siya ni Chung para muling saktan. Ngayon, buo na ang loob ni Chen na turuan ng matinding leksyon ang mga lapastangan. Nang marinig ang matapang na sagot ni Chen, umabante si Chung at ang kanyang alipores, handang patahimikin ang bida ng tuluyan. Tinitigan lang siya ng ating bida. Alam niyang malakas lang ang loob nito sa mahihina dahil ang kuya nito ay ang makapangyarihang presidente ng konseho. Habang lumalapit ang siga, nagumpisang magumpulan ng mga estudyante. Naawa sila kay Chen dahil paniguradong mabubugbog na naman ito. Nang makalapit si Chang, tinanong niya ulit ang sinabi ng bida. Kalmadong inulit ni Chen na tigilan na sila. Dahil dito, nadilim ang paningin ng siga at walang sabing napakawala ng suntok. Ngunit sa pagkakataong ito, itinaas ni Chen ang kanyang kamao. Sinalag niya ito ng walang kahirap-hirap at itinulak pa paatras ang siga. Naiwang tulala ang lahat. Sa pagkakaalam nila ay hindi pa awaken si Chen, pero pinigilan niya ang malakas na atake na parang naglalaro lang. Lalo pang nagwala sa galit si Chung at muling sumugod. Samantala, kalmado lang si Chen habang inililipat ang kanyang klase bilang isang electric assassin. Nanigas si Long nang palabasin ni Chung ang kanyang demon armor para sa isang mabigat na atake. Pero bago pa siya makalapit, mabilis na sumugod si Chen at pinatalsik siya gamit ang kamaong balot ng kidlat. Hindi makapaniwala ang lahat. Ang tinatawag nilang mahina ay nagawang paliparin ang siga ng eskwelahan gamit lamang ang isang suntok. Kahit basag-basag na ang muka, hindi pa rin maawat si Chang. Sinigawan niya ang mga tauhan na umatake at ipagiganti siya. Ngunit nangangatog na sa takot ang kanyang mga alipores. Pilit na tumayo si Chung at muling sumugod sa ating bida. Pero tulad kanina, binugbog at inihampas lang ulit siya ng walang kalaban-laban. Nang makitang dinudurog ang kanilang boss, naisip ng mga tuta nito na wala silang binatbat kaya mabilis silang nagtakbuhan palayo. Naiwang nakanganga ang kawawang nerd sa nasaksihan. Hindi niya matanggap na ang kaibigan niyang binubugbog lang kahapon ay naging isang pambihirang halimaw sa lakas na yon. Napagtanto naman ni Chen na tulad sa kanyang nakaraang buhay, maaari siya magpalit sa assassin mode kahit kailan niya gusto. At kahit nasa level 1 pa lang, sapat na ang kanyang stats para durugin ang mga low-level awakeners. Ibig sabihin, nasa rank D na siya. Ngunit may isang bagay siyang napansin. Kahit nakatalo na siya ng kalaban, hindi pa rin siya binibigyan ng system ng level up. Dahil dito, akmang tatapusin na ni Chen ang siga habang nanlilisik ang mga mata. Pero sa huling sandali, pumagit na ang vice-presidente na si Ling Yu at inutusan siyang tumigil. Ipinalala niyang kahit kasalanan pa ito ni Chung, sapat na ang matinding pambubugbog na natikman nito. Tiniyak niyang hindi na sila guguluhin pa ng siga. Dahil doon, nagpasya ang ating bida na palagpasin ang buhay nito. Habang umaatras, nagtaka si Chen kung bakit gigil na gigil iligtas ng konseho ang isang basura. Kahit nananakot lang siya at wala talagang balak pumatay, alam niyang dapat makatikim ng matinding parusa ang mga ganitong salot. Dahil kung hindi, patuloy lang silang mambibiktima ng mahihina ng paulit-ulit. Tuluyan nang naglakad palayo si Chen kasama si Long. Mula sa malayo, nagbubulungan ng mga duwag na tauhan na hinding-hindi na nila susubukan pangkalabanin si Chen. Pagsapit ng gabi, sinubukan ni Long na ikwento kung paano naging isang halimaw na lightning assassin si Chen. Pero walang naniwala sa kanya. Panay ang paliwanag ni Long kung paano dinurog ng mahina nilang kaibigan si Chang. Subalit para kay Xiangzhou na isang rank E nucleus mage, isa lang itong nakakatawang joke. Kung naging malakas talaga si Chen, bakit kailangan pa nitong magpakahirap sa pag-ensayo?
Dagdag pa niya, kapag isa ka ng tunay na awakener, hindi mo na kailangang umasa sa mumurahing physical training. Nang marinig ito, sumingit ang gamer na si Shan Yu. Sa tingin niya ay baka napuruhan sa ulo si Long kaya kung ano-ano na ang sinasabi nito. Patuloy na nagyabang si Zuo, kaya raw silang apat pinagsama-sama sa kwartong yon ay dahil sila ang pinakamahina sa ibaba. At kahit anong gawin nila, hindi na yon magbabago. Iginiit pa niya na siya ang pinakamalakas sa kanila, habang sina Long at Yu ay mga walang kwentang support. Nag-flex pa ito habang sinasabi sa sarili na imposibleng maging isang lightning assassin si Chen. Lalo pa siyang naging kumpiyansa. Umaasa siyang makakapag-rank up pa bukas sa final test bago ang kanilang graduation. Samantala, kakalabas lang ng Student Council President na si Gong Ting matapos ang matinding ensayo sa isang rank E Demon Layer kasama si Ling Yu. Napansin niya ang nakababatang kapatid kaya tinanong niya kung anong ginagawa nito. Nagreklamo si Chang na hanggat buhay ang taong bumugbog sa kanya, hindi siya makakatulog ng maayos. Pilit na kinumbinsi ni Chung ang kanyang kuya na tulungan siyang makapagigante. Kalmado siyang sinagot ni Ting na ayusin nito ang kalat niya. Kinalaunan sa pagkainan, tinanong ng vice-presidente kung anong plano ni Ting. Binalik ni Ting ang tanong, ganon ba talaga kalakas ang binatilyo gaya ng sinasabi ni Chung? Ipinaalala ni Ling Yu na alam na nitong wala pang 10 ang rank D students sa buong eskwelahan at nakuha na nilang lahat ang mga ito sa kanilang grupo. Ipinaliwanag pa niyang wala namang access sa demon layers ang iba. Ibig sabihin ay walang pangkaraniwang estudyante ang makakatapat sa kanyang lakas. Sa kabilang banda, parang baliw na tumatakbo si Chen habang binabayo ng malakas na ulan. May target siyang tumakbo ng 20 kilometro habang may buhat na bag na may bigat na 100 kilo. Halos doble ng sarili niyang timbang. Alam niya kung gaano kahalaga ang physical training para maitaas ang limitasyon ng isang awakener. Kailangan niya ng matibay na katawan para kayanin ang mga high-level na kapangyarihan. Habang tumatakbo, bumalik sa kanyang alaala ang pagpatay sa kanyang kapatid nang bumaba sa mundo ng mga tao ang Demon King na si Wrath. Walang awang pinatay ng Demon Lord ang libu-libong tao at namatay ang kanyang kapatid sa mismong harapan niya. Pagtumba sa Demon King ang pinakaon ng target niya. Dahil sa halimaw na yon, nagsimula ang pagkawasak ng lahat. Palaisipan kay Chen kung patuloy na lumalakas ang Demon Lord kahit may 3 taon pa bago ito dumating, kailangan niyang higitan ang lakas na yon kung gusto niyang manalo. Biglang tumawag ang kapatid niyang si Chiune. Ang marinig ulit ang boses nito ay nagpatigil sa mundo niya. Busy daw ito sa isang kompetisyon kaya hindi agad nakatawag. Baka raw mas ulusyonan na ang problema nila sa upa kung mananalo siya ng premyo. Tahimik lang na nakikinig si Chen habang nakangiti. Sumiklab ang dedikasyon niyang protektahan ito at ibigay ang magandang buhay na nararapat para sa kapatid. Nararamdaman niyang nakakasanayan na niya ang batang katawan na punong-puno ng potensyal. Umupo siya at iniisip ang mga demon layers na para lang sa mayayaman. Kung gusto niyang lumakas, wala siyang choice kundi maghanap ng halimaw na pupulbusin. Kakaisip, nakatulog ang loko at nahigop sa loob ng gluttony system. Bumagsak siya sa isang kakaibang dimensyon na parang isang baliw na panaginip. Sa labas, hindi pa man siya nakakapag-adjust, isang grupo ng irang Cloud Warriors, ang mga Death Hounds, ang biglang sumulpot para salubungin siya. Kaba malala, baka naligaw siya sa isang demon lair, kaya mabilis na nag-switch ng klase si Chen. Unahin muna niyang ihawin ang mga halimaw na to para makapag-isip ng matino. Sisiw lang na pinataob ng bata ang mga asong puro tahol lang at kinolekta ang drops. Bilis sakto, umiksena ang isang boss monster. Pero walang kahirap-hirap na hiniwa ito ni Chen na parang tokwa kaya nag-level up ulit siya. Halimaw sa experience points ang boss na to kumpara sa mga normal na mobs na napatay niya. Biglang lumabas ang markang devourable sa bangkay nito. Ano kayang ibig sabihin nito? Naalala niya ang gluttony skill na nakita niya sa system panel kanina kaya inunat niya ang kamay niya para subukan. Boom! Sa isang iglap, nahigop ang halimaw at naging isang card. Napatulala si Chen, kaya pala niyang gawing usable class ang mga natalong kalaban. Realization hits hard. Ito mismong kapangyarihan na to ang gamit ni Demon Lord Lan Yu. Kinilabutan siya sa isiping katulad na niya ang mismong kalaban. Natural, sa mundong ito, lahat ng tao ay ipinanganak na may iisang class lang. O swerte na kung may dalawa. Pero si Chen, pwede siya mag-imbak ng unlimited classes. Paano niya nakuha ang baliw na powers na to at ano ba talaga ang demonic tower sa harap niya? Habang sabog ang otak niya sa kakaisip, isang matinding aura ang sumabog. Lumitaw ang isang demonyo na may bit-bit na 2 S-rank na espada. Walang duda, isa itong S-rank na halimaw. Walang pag-asang manalo si Chen pero nagsamon pa rin siya ng lightning sword bilang pustahan para sa buhay niya. Ang mas nakakakilabot pa, kilala ng mismong demonyo na nasa harap niya ang pangalan niya. Tuloy ang palitan ng atake.
Malinaw na pinaglalaroan lang siya ng halimaw. Hindi nito tinitira ang vital points niya pero paulit-ulit siyang pinapatumba ng walang awa. Nang masagad na si Chen, nagsalita ang demonyo. Binigyan siya ng alok, manatili at magbantay ng demonic tower kasama nito kung gusto pa niyang mabuhay. Tumanggi ang matigas na ulong si Chen, kaya walang awang tinarakan ng demonyo ang kanyang braso. Banta ng halimaw, tatapusin na raw niya ito. Nag-holding back lang daw siya dahil si Chen lang ang nag-iisang nakarating dito. Nag-alok ulit ang demonyo pero hindi nawala ng pag-asa ang bida natin. Tumanggi ulit siya kahit nasa hukay na ang paa niya. Sumigaw si Chen at buwang tapang na sumugod muli, seryosong tatapusin ang laban na to. Sa buong labang yon, inaral niya ang galaw ng kalaban. Nadiskubre niya ang 0.4 seconds na delay bago ito humataw. Gagamitin niya ang maliit na time window na yon. Babasahin niya ang anggulo ng pulso ng halimaw para makaewas sa eksaktong oras. At hindi lang yon, may 0.2 seconds na recovery lag pa itong naiwan. Isang maliit na butas kung saan wala itong depensa, kaya eksakto niyang pupunteriyahin ang puso ng halimaw. Kahit na napagana niya ang mapanganib na galaw na to, alam niyang imposibleng tuluyang mapatumba ng isang D-rank ang isang S-rank na halimaw. Kaya ang target niya, i-paralyze lang ang demonyo para makatakas. Eksakto niyang nagawa yon at mabilis na tumakbo palapit sa kaisa-isang liwanag, umaasang iyon ang exit mula rito. Pero pagdating niya sa liwanag, bigla itong naglaho. Isang malaking ilusyon lang daw yon, sabi ng demonyo, at walang exit na nag-e-exist sa lugar na to. Idinagdag pa nitong hindi pala ito isang demon lair. Pero pinuri pa rin ng halimaw kung gaano kabilis nabasa ng bata ang mga flaws sa kanyang mga atake. Nagpakilala na ang demonyo, siya ang Purgatory Rakshasa. At kalmado nitong sinabi kay Chen na siya nga ang nakatagdang magdala ng pag-asa. Habang tinitigan ni Chen ang katawan ng demonyo, kinilabutan siya. Nakita na niya ang eksaktong hitsurang to dati kay Demon Lord Lan Yu. Bumalik sa alaala niya ang epic na labang tumapos sa lahat. Ang pinakahuling laban bago ang regression. Hindi ordinaryong demonyo ang kaharap niya noon. Sa clash na yon, naging dragon muna ang halimaw bago pa ulit-ulit na nag-switch ng class sa mga terrifying high-tier monsters. Gumamit ito ng nagbabagang magma, lason at kidlat na mas malakas pa sa kanya. Pero sa lahat ng transformasyong yon, ang tumatak sa utak niya ay ang mismong anyo na eksaktong kaharap niya ngayon. Nanlamig ang buong katawan niya. Lahat ng transformasyong yon ay bahagi pala ng kapangyarihan ni Demon King Lan Yu. At dahil nasa loob niya ang kapangyarihang yon, ang demonyong kaharap niya ngayon ay literal na ang power of gluttony na nasa loob ng katawan niya. Nabilib ang demonyo sa talim ng analysis niya. Kalmadong sinabi nitong karapat-dapat na siyang magmana ng kapangyarihan sa buong dimensyong ito. Napakunot ang noo ni Chen. Ano bang ibig nitong sabihin sa buong dimensyon? Biglang lumitaw ang gintong susi sa kamay ng demonyo. Ito ang nag-iisang paraan para makapasok at makalabas sa higanteng Thor sa likod niya. Sinabi ng demonyo na nilaman ng Demon King na si Lan Yu ang libu-libong halimaw. Banal na misyon nitong bantayan ang toreng kumukulong sa pinakamalalakas. Pero ngayon, ibibigay na nito ang susi sa kanya. Gusto ni Rakshasa na lamunin niya ang mga demonyo, magpalakas at tapusin ang misyon para sa kanya. Lito man, tinanong ni Chen kung bakit tutulungan ng demonyo ang isang tao. Sagot ng halimaw, kahit sa mundo ng demonyo ay may mabuti at masama. Isang baliw na halimaw ang walang awang pumatay sa angkan nito para lang gawing madugong palaruan. Simula noon, naghintay ito ng pagkakataon para magiganti sa hayop na iyon. Ngayon, naniniwala itong nahanap na niya ang taong tutupad sa hiling niya. Sinabi nito na may tamang hula na siyang pag-asa nila para makapaghigante. Agad namang tinanong ni Chen kung sino ang taong iyon. Sagot ng demonyo, nasa loob ng tore ang lahat ng kasagutan. At bago ito tuluyang maglaho, ibinigay na nito ang buong natitirang lakas kay Chen. Kapalit nito, kailangan niyang maging ang pinakamalakas na tao na naglalakad sa buong mundo. Hindi biro ang lamunin ang bawat nakakakilabot na halimaw sa loob ng Thor. Siguradong isang madugong laban ang haharapin niya laban sa mga tuso at mapanganib na nilalang na ito. Sa huling babala nito, tanging ang may matinding gutom sa kapangyarihan ang nararapat na humawak sa lakas ng Purgatory Rakshasa. Ito ang lakas ng loob na kailangan para patayin ang lahat ng Demon King. Biglang naging isang nag-aapoy na enerhiya ang katawan nito na nilamon ni Chen. Agad siyang tumalon ng 8 level at nakuha ang 2 espada ni Rakshasa. Walang pag-aalinlangan tinanggap niya ang misyon para sa huling hiling ng halimaw.
Bukod sa pag-angat ng stats niya, nakuha pa niya ang kakayaang sipsipin ang lakas ng patay, pati gravity manipulation. Kinabukasan, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata sa dorm na parang isang normal na araw lang. Napabangon siya nang umalingaw-ngaw ang isang malakas na boses. Nag-aayos na ang mga kasama niya at sinabihan siyang kumilos kung ayaw niyang mahuli sa klase. Nang mapansin niyang walang galos ang katawan niya, napaisip siya kung panaginip lang ba talaga ang lahat ng nakakabaliw na nangyari sa kanya kagabi. Pero kinumpirma ng bagong stats niya na totoo ang lahat. Mula level 2, tumalang siya sa level 10 sa isang gabi. Kaya napaisip siya kung ano na ang rank niya ngayon. Bigla naman siyang inasar ng isa niyang kasama sa kwarto. Sinabi nitong may isang tao na walang hiyang pinuri siya kagabi dahil sa angas at lakas niya. Pasimpleng sumilip si Malong sa kwarto, nagkukunwaring inosente at walang alam sa nangyari. Hinamon siya ng kasama niya na patunayan ang lakas niya sa ranting assessment mamaya. Ito ang magdedesisyon kung sino ang karapat-dapat na tawaging Dorm King. Papunta sa eskwelahan, mayabang na ipinaliwanag ng feeling Dorm King na bawat rank ay hinati pa sa 3 magkakaibang tier. Kaya kahit pare-pareho silang e-rank na basura, mas angat pa rin daw siya sa mga losers bilang isang proud mid-e-ranker. Nagmamayabang ang loko na parang hari dahil daw sobrang laki ng agwat ng bawat tier. Sa sobrang bilib sa sarili, pakiramdam ng payaso ay tumaas na siya ng tier. Sa inis, sinabihan ni Malong ang bida natin na magseryoso na at kumuha kahit D-rank man lang ngayon. Sa ganong paraan, baka sakaling tumikom na ang bibig ng maingay na Dorm King. Pagdating nila sa eskwelahan, kinakabahan ang lahat para sa ranking ceremony. Pumasok ang mga siga na akala mo hari ng campus, binabangga ang sinumang tumitig sa kanila. Biglang nawala ang yabang ng Dorm King na makita sila. Pero laking gulat niya nang biglang manginig ang mga siga na ito sa takot. Walang pag-aalin lang ang yumuko at nagbigay-pugay ang mga siga sa ating bida na si Boss Chen. Natauhan ang mga kasama niya na baka totoo nga ang pinagsasabi ni Malong kagabi. Deadma lang ang bida natin sa mga ungas at nagpatuloy lang. Biglang humarang ang isang bagong kalaban. Ang school police at student council officer na si Jayan, binigyan siya ng isang napakagalang na babala. Pinadala pala siya ng student council president para bigyan ng leksyon ang tangang nanakit sa kanyang mahal na nakababatang kapatid. Agad na nagtago ang mga kaibigan ni Chen. Takot na takot sila kay Gian, ang tirador ng council president sa mga maruruming trabaho. Hindi maintindihan ng mga kasama niya kung bakit pinuntirya ng D-rank na halimaw na ito ang ating bida. Lumapit pa talaga ito sa mukha niya. Mayababang masinabi ng tuta ng presidente na naamoy niya kung gaano kalakas ang isang tao. At ngayon, amoy mahina at talunan daw ang bida natin. Imbis na matakot, walang atubiling binara ng bida natin ang loko. Dahilan para tuluyang magwala si Gian sa tindi ng galit. At nang matawag siyang aso, bago pa man magkasapakan, inutusan na siya ng amo niyang tumigil bago pa gumawa ng eksena. Matapos kasi mag-imbestiga ng presidente, nalaman niyang ang kapatid niya talaga ang unang nag-umpisa ng away. Ang pagkakabugbog niya ay karma lang dahil sa pagbangga sa isang taong hindi niya ka-level. Pinukwal ng presidente na matalim na tingin si Chen, pero hindi man lang natakot ang ating astig na hero. Sakto namang inihayag ng professor na simula na ang rank assessment ceremony at pinaharap ang mga estudyante kapag tinawag ang kanilang pangalan. Pagkarinig dito, inaya na ng presidente ang kanyang aso. Akala niya ay tapos na ang gulo at hindi napapalag si Chen dahil sa pananakot nila. Sa itaas, nagtatakang nagtanong ang isang lalaki sa vice president kung bakit siya nanonood ng ceremony. Baka daw may baguhan na nakapukaw ng kanyang atensyon. Numiti ang babae at sinabing siguradong masaya ang taong ito. Di nagtagal, tinawag na ang pangalan ni Xiangzo. Medyo kinabahan ang feeling Dorm King pagkapasok niya. Ibang-iba ang hangin sa kabilang pinto. Ang assessment kasi ay ginagawa ng palihim sa loob ng isang espesyal na lungga ng mga demonyo. Sa loob, sinusukat ng isang nakakableng puso ng demonyo ang rank at potensyal ng awakener gamit ang kanilang enerhiya. Kapag dinilabas ng awakener ang tunay na lakas, babalik sa Earth ang signal para sa resulta. Walang pinagbago ang rank ng Dorm King namin, ganun pa rin. Pero litong-lito ang prof dahil ang tagal lumabas ng potensyal niya. Titig na titig si Malong sa nagbabagong numero. Matapos ang matinding kaba, letrang C lang pala ang maximum potential ni Xiangzo. Bagsak balikat siyang lumabas, ilusyon lang pala ang paglakas niya. Pinapagaan ng mga tropa ang loob niya. Pare-parehas lang naman daw silang basag. Mga na-stuck sa E-rank na hanggang letrang C lang ang aabutin. Maya-maya, mayabang na lumabas ang aso ng presidente. Lower D-rank pa rin pero pang A ang potential.
nawalan na ng pag-asa ang tropa ni Chen, halos 10 estudyante na ang nag-D-rank. Kahit ang mga prof, gulat na ang dami ng nakaabot sa grade D. Bihira makatakas sa E-rank ang mga walang combat experience. Sa sobrang hype, tinawag na ang susunod, ang presidente na buhat ang ekspektasyon ng lahat. Lahat nakatingin kay Gongting, ang estudyanteng isa ng guildmaster habang paakyat ng stage. Kalmado lang ang bida natin, naghihintay ng resulta. Alam ng buong academy na lower D rank lang si Gongting 2 taon nang nakalipas. Middle D rank ang highest record sa kasaysayan ng academy, kaya abang-abang ang lahat kung babasagin ba ng presidente ang record. Sa loob ng Demon Lair, unti-unting dumilat ang Demon Heart sa presensya niya. Hindi mailabas ng presidente ang buong lakas. Pero gusto niyang mag-iwan ng marka sa graduation, ukitin niya ang pangalan bilang number 1. Nang makita ng mga prof na ginto ang potential grade niya, nanlaki ang mga mata nila. Kumpirmado ang hinala nila, nakakapanindig balahibo ang high D rank ni Gongting. At hindi lang yan, sumabog ang hiyawan sa unang S rank potential sa kasaysayan. Todo sip-sip naman ang mga alagad ng presidente sa boss nila. Kahit tropa ni Chen, nagliliyab sa inggit habang pinapanood ang pagsilang ng isang alamat. Nagbulungan ng mga prof, kailangan iparating ada dito sa admin. Dapat ingatan ng husto ang nag-iisa nilang S-rank candidate, sisiguraduhin nilang hindi ito aalis ng bansa. Higit pa doon, siya ang pinakabatang sumali sa guild. Tiyak na babandera ang pangalan ng eskwelahan nila sa mga balita. Mula sa itaas, napagtanto ni Principal Yuan Long na alam na ni Vice President Ling Yu ang potensyal nito. Kaya pala personal siyang nanood ngayon. Pero ginulat niya ang lahat, hindi lang daw ito ang ipinunta niya ngayon. Bukod sa pasikat na presidente, may isa pa siyang inaabangan. At saktong-sakto, ang estudyanteng yon ang susunod na aakyat ng stage. May naisip na kalokohan si Jin at inasar ang mysterious urban legend, wag daw siyang maging E-rank na basurahan tulad ng mga kasama niya. Magiging katatawanan daw sila kapag nangyari yon. Nakakahiya daw na pumunta pa sila sa ganitong kaastig na event kung ganun lang din. Sinuportahan siya ni Long at sinabing gugulatin niyang lahat. Tahimik na nag-abang ang madla ng pumasok na si Chen sa Demon Lair. Naramdaman agad ng Demon Heart ang matinding pressure paglapit ni Chen. Naalala ng bida natin, ang pagpasok sa high-ranking guild ang susi para sa solidong kinabukasan. Ang tanging paraan ay ang pagpapakitang gila sa combat assessment kung saan gagawa sila ng sariling squad na may 10 miyembro. Ang magiging first place, rekta na sa pinakamalakas na Imperial Guild ng bansa. Kaya malino na sa lahat ang pakay ng test na ito. Nagsimula nang mag-recruit si Jin, ipinakilala ang isa pang low-tier D rank sa boss niya. Habang mayabang niyang idineklara na buo na ang kanilang tropa, pinaliwanag niyang nasa kanila na lahat ng D rank pati kapatid ng presidente, kaya wala nang tatalo sa kanila sa first place. Alam ni Chen, magsasama-sama talaga ang mga halimaw, habang mapag-iwanan naman at magsasama-sama ang mga mahihina. Kung saan matira ang matibay, at walang awang itatapon ang mga pabuhat. Kinabahan na si Long, walang nagbabago sa screen. Inisip agad ng madla na sobrang hina ni Chen kaya hindi man lang siya madetect ng system. Kinumbinsi ni Jen si Ting na basura na lang ang mga natitira kaya dapat na silang umalis at wag nang mag-aksaya ng oras. Pero alis na sana sila nang biglang kumislap ang screen, high D rank. Nagkagulo ang lahat, gulat na nakatitig. Kahit ang presidente at student council halos mahulog sa kinaupuan. Pero maya-maya nakadedetect ng kakaibang system sa resulta. Ginamit pala ni Chen ang system para sukatin ang level 10 base stats niya nang walang pagbabago sa physical form niya. Pagkakita sa D-rank, nag-switch class siya sa Infernal Death King, ang pinakamahina niyang Devoured class. Mula high D, naging mid-C agad. Nabaliw ang madla habang ang council duda na kung gumagana pa ba ng maayos ang makina. Kahit ang mga scientist, litong-lito kung bakit pa iba-ibang resulta. Naisip na nilang baka sira na talaga ang makina at hindi na maayos. Eksakto namang nagwala ang Demon Heart at nagbago na naman ang resulta sa nakakakilabot na paraan. Napansin ito ni Chen at nag-switch sa mas malakas na class. Boom! Naging purgatory raksyasa siya. Nataranta ang Demon Heart habang may nabubuong bagyo sa labas ng lair. Sigaw ni Jian, isinilang na raw ang isang halimaw galing sa dorm nila na babago sa kasaysayan. Pagkurap nila, naging S-rank bigla ang potensyal. Natulala ang mga scientist, pati si President Ting. Pero biglang nag-warning ang system, sobra na raw ang lakas at hindi na kaya sukatin ng makina. Nag-blue screen ang utak ni Jin, halos lumipad na ang kaluluwa niya sa sobrang gulat. Habang bumibigay ang sistema sa matinding puwersa, nagkukumahog ang mga siyentipiko, desperadong iligtas ang estudyante sa tiyak na kapahamakan. Pero pagdating nila, nanigas sila sa gulat. Ang pambihirang Demon Heart, naging isang tuyot na pasas na lang matapos masunog sa sobrang puwersa. Malinaw ang nangyari. Sobrang natakot ang halimaw sa presensya ni Chen.
Kahit ganon, nilaman niya pa rin ito. Boom! Bagong skill! Nakikita na niya ang rank at panganib ng iba. Paglabas ng lair, nakangiti niyang pinagmasdan ang mga lumulutang na rank ng lahat. Agad niyang napansin ang kaplastikan ng presidente. Nagtatago pala ng totoong lakas, pero isa lang palang hamak na rank C. Awkward na lumabas ang mga siyentipiko. Palusot nila? Inatake raw sa puso ang demon heart dahil sa matinding stress. Kaya tigil muna ang testing. Pinalabas nilang error lang ang stats ni Chen at ipapasa na lang sa higher ups ang buong report. Inutusan ng ibang estudyante na bumalik na lang kinabukasan, maglalagay raw ng bagong makina para tuloy ang assessment ng walang aberya. Pabalik na sila nang simulan siyang i-hype ng mga tropa niya. Isang tunay na gigachad ang turing sa kanya matapos ang maangas na eksena. Pero itong si Gian, hindi kinaya ang inggit. Tinawag na peke si Chen at nag-inarte na parang talunan. Humihingi pa ng bayad sa sirang makina. Eksaktong paubos na ang pasensya ni Chen para tustahin ang mokong, biglang pumagit na si Ting. Pingatahimik niya agad ang epal na si Gian. Binalaan ng presidente si Gian na huwag bastusin ang bago nilang miyembro, natulala ang gago. Inabot ni Ting ang kamay niya, inaalok ang halimaw na sumali sa kanila. Confident siyang nangako, bubasagin daw nila ang pinakamataas na record sa kasaysayan. Nagpanik ng malala si Gian sa gilid. Alam niyang may masisipa sa grupo para lang magkaespasyo ang isang Chen. Siguradong magkakagulo ang mga magkapatid dito. Para sa kanya, ticket na sa first place ang pagsali sa grupo ni Ting. Kaya nang gigigil siya. Anong espesyal kay Chen? Samantalang ang iba, nagmakaawat na nuhol na, hindi pa rin makapasok sa lineup. Nilunok niya ang pride niya. Alangan tinapik ang balikat ng bida at pilit na wini-welcome si Chen sa grupo. Pero walang alinlangang tinabig ni Chen ang kamay niya. Malamig niyang sinabi, wala siyang paki sa grupo nila. Pinagpawisan ng malamig si Gian, habang si Ting, tahimik lang na nakatingin, walang mababakas na emosyon sa muka. Pumutok sa galit si Gian. Wala raw alam si Chen sa pinapalagpas niya dahil sila ang number 1 team sa buong eskwelahan. Tumalikod lang si Chen at naglakad palayo. Wala siyang pake. Masyado raw maingay at nakakairita ang grupo nila para pag-aksayahan ng oras. Binalaan niya silang wag na siyang abalahin pa. Matapos ang matinding pambabara na yon, halos sumabog na sa galit si Gian. Agad kumalat ang chismis. Matapos ang rank C reveal, tingin ng lahat susuluhin niya ang first place. May libreng drama ang buong campus na susubaybayan. Samantala, tuwang-tuwa ang mga tropa ni Chen. Sarap na sarap sila sa basag na muka ni Gian at Ting. Sa kabila ng nakakahiyang pag-reject, kalmado pa rin si Ting. Sinabihan niya si Gian na hayaan lang kung may sariling plano si Chen. Habang ang principal na nanonood, napabuntong hininga na lang sa sobrang dismayado. Sablay ang inaasahan niyang ultimate dream team. Gusto sana niyang basagin nila ang school record. Pero para kay Ling, mas naging kapanapanabik daw ang takbo ng mga pangyayari. Paliwanag niya, lumaking bilyonaryo si Ting. Ang ganitong pagtanggi, isang malinaw na deklarasyon ng gera sa utak ng aroganteng presidente. Pinaalalahanan niya ang prinsipal, kapag nayapakan ng pride ni Ting, magiging isang nakakatakot siyang kalaban. Reklamo pa rin ang reklamo si Gian. Lumaki raw ang ulo ni Chen dahil lang sa isang palpak na resulta. Pero may duda si Ting. Paano kung totoo ang resulta? Kahit maliit ang tsansa, hinding-hindi niya hahayaang maagaw ng iba ang kanyang trono. Naalala ni Gian, isa lang namang hamak na estudyantang walang alam sa totoong labanan ang mayabang na si Chen. Habang silang council members, mga elite na palihim na nagsasanay sa demon lairs para lang maabot ang halimaw nilang lakas. Nag-alok siyang tuturuan ng leksyon si Chen, pero pinutol siya ni Ting. Masyado raw mababa ang ganun para sa isang presidente. Agat na mutla at humingi ng tawad si Gian. Kinansela ni Ting ang lakad nila at pasimpleng inutos kay Gian na solusyonan ito mag-isa. Malamig nitong idinagdag na wala siyang kinalaman sa gagawin niya at nakuha agad ni Gian ang maruming mensahe nito. Paglipas ng 10 minuto, dumating ang tauhan ni Gian. Umuwi na raw si Chen at nakaalis na ng campus. Dire-diretso daw itong lumabas nang hindi man lang kumain. Pabor na pabor ito sa maitim nilang balak. Para nanalo sa loto ang gago. Tuwan-tuwa siya sa pagkakataong masolo si Chen sa labas kung saan walang epal sa kanila. Habang naglalakad, may naalala si Chen sa past life niya. Isang malakas na guild ang naubos sa loob ng isang demon lair sa Saint He. Doon nila nakaharap ang isang nakakakilabot na halimaw. Ang tawag dito, si Rat. Walang kalaban-labang nabura sa mundo ang buong guild. Nakawala ang halimaw sa mundo ng mga tao at naghasik ng matinding lagim. Kahit malabo pang ibang detalye, desidido si Chen na hanapin ang lair na yon ngayon. Pero kailangan niya ng sangkatutak na pera.
Walang pag-aalinlangan siyang nagtungo sa sentro, ang sikat na Methyl Monster Exchange Center. Naalala niyang sa ilalim ng Methyl Guild, ito ang magiging pinakamalaking trading hub sa buong bansa sa hinaharap na timeline. Sa mundong ito, lakas ng Awakener ay nasusukat sa tinde ng armas nila, kaya ang Exchange Center ang paboritong tambayan ng mga malalakas. Pero para kay Chen, isa lang itong mabilisang alkansya para makakuha ng pera bago niya simulan ang tunay niyang plano. Pasok agad ang loko at nilapag ang mga pangil. Tiningnan siya ng mayabang na broker mula ulo hanggang paa, nagdududa kung paano nakuha ng isang hamak na estudyante ang ganoong gamit. Chill lang na sumagot si Chen na nakuha niya yon sa pinatumba niyang halimaw. Naguluhan ang broker sa nakita. Agad sumingit ang assistant niya para linawin na galing yon sa isang Class E monster na beast sangin. Dagdag pa ng babae, pwede itong gawing Class E na scepter o kaya ipulbosin para sa ibang malupit na ritual. Pero pumalag agad ang mayabang na broker. Binitawan niya ang pangil at sinabing basura lang at walang kwenta ang mga Class E. Nagmalaki pa ang kumag na VIP system daw sila at mga bigating Awakeners lang na may mataas na katayuan sa lipunan ang pinagsisilbihan nila. Hanggang Class D pataas lang daw ang tinatanggap niya, kaya hindi niya pinapansin ang mga basurang Class E na katulad nito. Sa utak ng loko, buwisit na buwisit siya dahil walang dumarating na mayayamang customer at pakiramdam niya ay sasayangin lang ni Chen ang oras niya para sa promotion. Tinawag pa niyang malaking abala ang sitwasyon kaya walang pakialam na ipinasa niya ang trabaho sa assistant niyang si Lee. Pagkaalis ng boss niya, inabutan ni Lee si Chen ng sobrang may pera at magalang na nagtanong kung may tutulong pa siya. Tiningnan ni Chen ang 18,000, sapat na daw ito para sagutin ang problema niya sa upa ng walang hassle. Biglang inilabas ng binata ang nagliliyab na higanteng espada mula sa Purgatory Rakshasa. Napatangan ng husto ang babae sa gulat. Kahit na yun lang siya nakakita nito, hula niya ay nasa Class B o baka nga umaabot pa sa Class A ang antas ng sandata. Bumalik ang mayabang na broker, itinaas ang kilay at tinawanan ang ilusyon ng babae dahil ang isang Class A item ay nagkakahalagang 1,000,000. Ipinagmalaki pa nitong maraming taon na siyang nagtatrabaho doon pero hindi pa siya nakakahawak ng kahit anong malapit sa Class A. Sakto namang dumating ang mismong may-ari at kalmadong sinabi na hindi Class A o Class B ang espadang yon. Sip-sip agad ang broker sa boss niya, sinabing alam niya kasing imposibleng magkaroon ng ganong klaseng mamahaling gamit ang isang hamak na estudyante. Pero binasag ng boss ang kayabangan niya. Galing daw yon sa Purgatory Lands at isa itong tunay na Class S na sandata. Halos sumabog ang otak ng broker at assistant niya sa narinig. Natulala sila at literal na nanigas ang mga muka sa matinding gulat. Agad na kinamayan ng may-ari si Chen at tinrato siya bilang isang napakahalagang VIP na may matinding paggalang. Inimbitahan niya ang binata papasok sa VIP room at sinabing sabihin lang ang kahit anong gusto nito nang walang pag-aalinlangan. Numisi lang si Chen, nasunod ang plano niyang palabasin ang may-ari na si Qingjur. Nang makaupo sa VIP room, tinanong agad ng boss kung magkano niya ibebenta ang halimaw na espada. Walang kurap na sagot ni Chen, 1,000,000. Nagulat ang boss at sinabing aabot ng 10,000,000 pataas ang halaga nito. Pero kalmadong sinabi ng ating bida na gusto lang niyang isang lang espada para makautang ng 1,000,000 sa loob ng isang buwan. Lalo nitong napanganga ang boss. Narealize niyang napakautak ng kaharap niya at napaisip kung sino ba talaga ang misteryosong estudyanteng ito. Dagdag ni Chen, babayaran niya ang kapital sa loob ng 30 araw at ang interes sa susunod na buwan. Pinalabas muna ng boss ang assistant para makapag-usap ang mga totoong lalaki. Nang sila na lang, sinabi ng boss na alam niyang galing si Chen sa National Awakener University kung saan malapit nang graduate ang mga senior. Alam din niyang mangyayari ang graduation test sa loob ng 30 araw at 1,000,000 ang mismong premyo doon. Diretsahang tinanong ng boss kung sigurado ba talaga siyang madudurog niya ang naturang exam. Lumabas ang pagka-Sherlock ng boss at nahula ang kailangan ng ating bida ng malaking pera at hindi siya pupunta dito maliban na lang kung ito na ang huling baraha niya. Sa huli, nagdesisyon itong pahiramin siya agad ng 1,250,000 nang walang kahit anong interes. Inabot ng boss ang kamay niya sabay ngiti. Sinasabing ito nang simula ng isang magandang samahan ng dalawang malalakas. Natameme si Chen sa malupit na alok. Siniguro pa ng boss na walang kahit isang salita ang lalabas mula sa kwarto nito. Ang tanging hiling lang nito kapalit, sa kanila ulit dumiretso ang bida kung sakaling may gusto itong ibentang iba pang malalakas na gamit. Naisip ni Chen, ang bilis basahin ng lalaking ito ang sitwasyon, pero hindi man lang niya naisip ang manlamang. Naiintindihan na niya kung bakit naging alamat ang boss sa hinaharap. Kinamayan ito ng ating bida. Alam niyang kailangan niya ng mga halimaw na kakampi para patumbahin ang Demon Lord.
Ilang saglit pa, tapos na ang kontrata at pumasok na agad ang pera sa account niya. Tinanong pa siya ng boss kung gusto niyang humiram ng armas para sa tournament dahil isinangla niya ang kanya. Kahit daw walang rank S, marami naman daw silang mababangis na rank A equipment na pwedeng pagpilian. Mumisi lang si Chen at sinabing chill lang. Bigla niyang inisumon ang isa pang higanteng espada, kaya tuluyang nalaglag ang panga ng mga taga-guild. Umalis ang bida natin ng may angas, habang agad namang na-promote ang pink-haired girl bilang supervisor dahil sa pagkuha ng isang malakas na VIP. Bago umalis, may nakalimutan palang bilhin si Chen at bumalik sa counter. Ilang oras ang lumipas, nakatayo na ang bida natin sa isang bus stop. Naalala niya ang nakaraan niyang buhay kung saan gumapang siya sa hirap papunta sa tuktok habang tinatrato siyang parang literal na basura. Nagpakamatay siya sa sunod-sunod na trabaho para lang may makain at namuhay silang magkapatid na halos parang mga palaboy sa kalye para lang makaraos buwan-buwan. Noon matagumpay pa nga, sanang nakapasa ang kapatid na si Yun sa pinapangarap nitong unibersidad. Pero binitiwan niya ito. Ang palusot niya, masyado daw malayo ang campus sa kuya niya. Pero ang totoo, ayaw lang itong mas lalong mabaon sa utang at gastusin ang nag-iisang kapatid niya. Pagbalik sa kasalukuyan, nagtaka ang bida natin kung bakit wala pang kapatid niya. Maya-maya pa'y may boses na tumawag sa kanyang tanga dahil naghahanap siya sa entrance sa halip na sa exit. Nakita niya itong hila-hila ang isang dambuhalang maleta. Sabi nito, sad na naman daw sila dahil inubos ng upa ang lahat. Pero nanigas lang si Chen sa sobrang gulat. 7 taon ang lumipas bago niya uli makita ang kapatid. Binulyawan tuli siya nito na tulungan siyang buhatin ang mga gamit. Dahil tulala, ikinumpas niya ang kanyang kamay upang gisingin ito sa pag-iisip. Ngunit bigla na lang siyang nyakap ng mahigpit ni Chen na ikinagulat ng dalaga. Ginamit niya ang sikretong sundot technique para makawala sa nakakasakal na yakap kasabay ng walang katapusang sermon dahil muntik na siyang maubusan ng hininga. Sinita niya ang kakaibang kilos nito at tinanong kung busted na ba ito sa crush niya. Pero initian lang ito ng binata. Habang naglalakad, daldal lang siya ng daldal tungkol sa exams. Tahimik na nakinig si Chen, isinusumpa sa sarili na poprotektahan niya ang kapatid sa buhay na ito. Samantala, sa isang madilim na eskinita, nag-aabang ang mga basag ulero. Nang makumpirmang gadaan ang ating bida, inutos ni Gian sa mga alipores na magtago at maghintay ng tamang tiempo para sumugod. May baliw na ngiti sa labi, sabik na siyang magiganti. Isang tauhan ang kinabahang nagtanong kung hindi ba sila mapapahamak kapag lumala ang gulo. Sumagot ang Cloud Assassin na gusto lang sana nitong manakot nung una pero masyadong umangas ang target kaya napuno na siya. Naalala ang ginawang pagpapahiya ni Chen, sinabihan niya ang mga basurang tauhan na tirhan siya at isinumpang bibigyan niya ng leksyon ang bida. Pinagmalaki ni Gian na siya ang pinakamagaling na assassin, tila natatakam habang iniisip ang takot sa mukha ng kanyang biktima. Balik sa ating bida, napansin ni Yun ang pagka-weirdo ng kuya niya dahil siguro sa exams. Pabiro niyang sinabi na huwag masyadong mag-isip ang isang mahinang nilalang na tulad nito. Pinaalala ng kapatid ang sarili nitong payo, lumaban lang ng lumaban at ipaubaya ang lahat sa tadhana. Para palakasin ang loob nito, kumanta siya ng isang masayang awit habang papasok sila sa madilim na eskinita. Lihim na natuwa si Chen sa pagiging maalalahanin nito. Hindi alam ng kapatid na gising ng kanyang kapangyarihan at mayaman na siya. Inisip tuloy ni Yun na puro yabang lang ng lalaki ang sumagot. Napaling na lang si Yun, tuwang-tuwa na nagiging tunay na lalaki na ang kuya niya. Sa hindi kalayuan, iniulat ng isang tauhan kay Gian na may kasamang babae ang target. Lalo itong na-excite dahil walang CCTV sa lugar kaya malaya silang makakagawa ng kahayupan. Ngunit agad na naramdaman ng bida ang marahas na aura. Alam na niyang ang mga basurang yon mula sa student council ang nag-aabang. Kinuha niya ang kanyang wireless earphones at isinuot sa kapatid. Pinakinig niya ito ng isang kanta. Kahit nagtataka dahil hindi naman mahilig sa music ang kuya niya, sumakay na lang ito para maintindihan siya. Lumingon siya, ang mga mata ay nagbabaga ng galit habang papalapit ang mga kalaban. Habang tumutugtog ang musika, biglang sumugod ang mga basagulero at nagsimula na ang labanan. Agad binuhay ni Chen ang kanyang lightning class. 7 taon siyang nangulila at hindi niya hahayaang may manakit sa nag-iisa niyang pamilya. Puno ng puot sa kapal ng mukha ng mga ito, sumugod siya parang kidlat. Isang matinding sipa ang nagpalipad sa unang kalaban kaya napalunok ang iba. Walang awang umulan ng suntok sa 3 makakasunod na tanga at tinapos ang ika-4 gamit ang isang nakakadurog na tuhod. Isang matapang na basura ang sumubok umatake. Pero walang kahirap-hirap na binali ni Chen ang braso nito na parang patpat. Nagsisigaw ito sa sakit bago pinatahimik ng solidong suntok sa ilong.
Naniga si Gian sa takot nang makita ang halimaw na lakas ng ating bida. Hindi pa tapos si Chen. Nagpaulan siya ng mabibigat na suntok habang dahan-dahang naglalakad patungo sa pesteng Cloud Assassin. Nang makalapit na ito, pinilit ni Gian na paniwalain ng sarili na siya ang pinakamalakas na assassin at hinding-hindi siya matatalo. Pero binigyan siya ni Chen ng brutal na reality check. Isang nakakawasak na suntok na nagpatalsik sa kanya sa hangin. Sunod-sunod na kamao ang bumasag sa ngipin ng kalaban. Gumulong sa sahig ang feeling assassin at bumalandra ng malakas sa sementong pader. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, bumungad ang malamig na titig ng isang tunay na demonyo. Tiningnan ng bida ang nakakaawang si Gian. Pinaalalahanan niya itong lumayo na sa kanila. Tumatago sa kaluluwa ang titig, tinanong niya kung hindi ba ito nakakaintindi ng salita ng tao. Basag ang muka at nadurog ang kalahati ng kanyang mga buto, hindi na maramdaman ng basagulero ang sariling mga binti. Nang malaman na maling halimaw ang binangga niya, pilit siyang humingi ng tawad. Pero hinablot ni Chen ang kwelyo nito at tinutukan siya ng patalim. Kitang-kita ng top assassin ang katotohanan, walang pag-aalinlangang pumatay ang mga matang iyon. Hindi to aura ng isang ordinaryong estudyante. Naisip ni Gian kung anong impyerno ang pinagdaanan ni Chen. Sa nakakakilabot na boses, binalaan siya ng bida na tandaan ang bawat salita kung ayaw nitong maulit ang bangungot. Kapag umulit pa ang mga ito ng katangahan, papatayin niya talaga sila. Iyon na ang kanyang huling babala. At may binitawan niya ang patalim at naglakad pabalik kay Yun bago pa matapos ang kanta. Pagtanggal ng earphones, umiiyak na ang kanyang kapatid. Kulang ba ang suporta niya rito nun? Akmang sesermonan na sana niya ito, pero natigilan siya nang makita ang kahon sa kamay ng binata. Ang mamahaling gold-plated pen na matagal na niyang pinapangarap ay nasa harapan na niya ngayon. Namula si Yun sa tuwa, hindi siya makapaniwalang. Nabilhan siya ng bagong holographic magic pen na mas mahal pa sa upa nila. Nakatago ang kamao sa likod, isinumpa ni Chen sa sarili na poprotektahan ang ngiti ng kapatid at ipapasok ito sa pangarap nitong universidad. Sa bahay, masayang nagdrawing sa hangin ng kapatid niya. Tahimik namang kumain si Chen ng ramen, masayang nakita ang ngiti sa mukha nito. Pero mumiti lang ng may angas ang kuya niya at sinabing bayad ng buong taon nilang upa. Pinagmalaki pa niyang kumikita ang racket nila ng tropa niya pero matalas si Yun at tinitigan siya ng puno ng pagdududa. Obvious na hindi siya naniniwala sa palusot nito. Pero kahit ganun, hindi na niya kinulit pa ang kuya niya. Tagal na rin mula nung huli niyang nakitang tumawa ng ganito ang kuya niya. Tinapik niya ang balikat nito at may isang simpleng hiling. Kahit ano pa man ang patagong racket nito, gusto lang niyang wag itong magpakapagod ng sobra. Sa isang tahimik na aquarium, may pasabog na balita si President Ting sa pinsan niya. Suko na ang pinakamagagaling na doktor sa lungsod, wala nang pag-asang gumaling si Mr. Top Assassin. Basag at durog ang kalahati ng mga buto nito sa katawan. Ang tangkain nito kalabanin si Chen ay isang malaking pagkakamali. Pero mas nakakakilabot ang sinapit nito pagkatapos ng laban. Malamig lang ang reaksyon ng pinsan niya. Dismayado lang siyang mababawasan na ang mga malalakas na estudyante sa team nila. Walang awa ring sumagot ang presidente. Mas magiging malakas daw siya kung wala ang pabigat na NPC na yon. Biglang sumingit ang tito nila na Director of Employment ng Academy. Kalmadong nag-report si Gongwen tungkol sa mga huling galaw ng bida natin. Dumating na ang kumpletong investigasyon sa gulo ng ranking ceremony. Wala nang duda, mas mataas talaga ang rank ni Chen kaysa sa mismong Student Council President. Isang katotohanang bumasag sa ego ng dating top student. Nagbigay ng mabigat na payo ang lalaki. Mismong tatay daw niya ang nag-request sa Vice Chairman ng Alyansa para husgahan ang combat exam nito. Kaya dapat siyang mangibabaw sa lahat. Kung sakali mang pumalpak siya, may inihandang reserbang plano ang direktor. Tutulong ang babaeng green ang buhok para makuha nila ang first place. Pero walang paligoy-ligoy na tinanggihan nito ng mayabang na presidente. Hindi pa raw niya nilalabas ang tunay niyang lakas ng assessment. Umaapaw ang kumpiyansa ni President Ting na solong-solo niyang luluhurin ang buong academy. Balik sa dorm ng academy, naghihilamos ang bida natin. Matapos ang daily routine niyang pagtakbo ng 100 metro habang may bitbit na pabigat, nakafocus lang siya sa iisang misyon, ang maiuwi ang $1 milyong na premyo sa paparating na graduation exam. Ito lang ang tanging paraan para matupad ang usapan nila ni Qingji ng Metal Guilds at makabuo ng solidong alyansa sa negosyo. Ilang linggo na lang bago ang exam, pero hindi siya humiga para matulog, kundi para mag-grind kahit nakapikit. Pumasok siya sa Demon Lair kung saan nakatayo ang dambuhalang Void Tower ni Demon King Lanu. Walang kaba niyang inakyat ang mahabang hagdan papasok. Ang unang assessment niya gamit ang Gravehound King class ay umabot sa disenteng mid-rank.
Sa kabilang banda, nagluko ang sistema dahil sa halimaw na lakas ng kanyang Abyssal Fiend class. Kahit ang mismong Demon Heart ay sumuko sa pagbasa ng tunay nitong potensyal. Kaya iisa na lang ang naisip niyang paraan para matest ito. Binuksan niya ang Void Tower para subukan ang bangis nito sa aktwal na labanan. Humakbang siya papasok, sabik na makita kung anong impyernong hamon ang naghihintay sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya sa kanyang bumungad. Dinala siya sa isang kakaibang dimensyon, nakatayo sa ibabaw ng isang naglalakihang puting planeta sa kalawakan. Sa unang hakbang pa lang niya, bumagsak agad ang isang tuhod niya at muntik nan hindi makatayo. Sa Fallen Star Wastes, 10 beses na mas mabigat ang gravity kaysa sa Earth. Rumaragasa ang bigat hanggang sa mga buto ni Chen habang biglang naglaho ang pinto sa likod niya. Ibig sabihin lang ito, kailangan niyang patayin ang boss para makalabas. Bago pa siya lapayin ng mga halimaw dito, kailangan niyang maka-adjust agad. Pero isang Phantom Lion na naghahanap ng hapunan ang humarang sa kanya. Walang ibang choice. Mabilis na nag-switch si Chen sa kanyang lightning class. Sumagpang ang leon pero astig siyang umiwas at bumaon ang isang matalim na saksak sa balikat nito. Umunggal sa galit ang halimaw pero sablay ang atake ni Chen dahil hindi tumama sa vital spot. Masyadong mabagal at mahina ang galaw niya dahil sa bigat ng gravity. Madaling dinaganan ng Phantom Lion ang ating bida at akmang lalamunin siya ng buo. Sanay na sanay ang mga halimaw sa impyernong gravity na ito. Hinayaan niya lang kagatin ng leon ang braso niya bago biglang nag-switch sa Abyssal Fiend class. Ibang klaseng aurang sumabog. Nawalan man siya ng bilis, pinalitan naman ito ng halimaw na lakas at tibay na saktong-sakto sa bakbakan ng malapitan. Kusang bumagsak ang agresibong pusa sa bago niyang porma. Dito napapasok ang astig na kakayahan ng Rakshasa na manipulahin ang gravity. Sa planetang may 10G na gravity, ang 3 beses na multiplier ay nakakapanindig balahibo. Umatunggal ang leon pero walang awang dinurog ni Chen ang halimaw sa lupa. Pagkatapos, humiga siya sa lapag habang hinahabol ang kanyang hininga. Nagulat siya sa biglaang level up notification galing sa Gluttony. May star rating pala ang bawat class at ito ang magdedetermina kung gaano kalaki ang tatalon sa stats mo kapag nag-switch ka. Ang Purgatory Rakshasa ang may pinakamaraming stars sa lahat ng class niya, pero kahit ganun, muntik pa rin siyang mamatay sa isang rank B na Phantom Lion. Sobrang layo pa ng lalakbayin niya para maabot ang ultimate triple S rank ng class na ito. Buisit din niyang nalaman na ayaw ipalamon sa kanya ng Gluttony ang halimaw. Obvious namang hindi ito ang floor boss dahil walang lumabas na exit matapos na itong patayin. Biglang bumukas ang dambuhalang pinto sa likod niya. Nagkikislapan ang mga mata mula sa dilim. Parang truck na bumangga sa kanya ang realidad. Ang hirap niyang patayin ang isang leon pero wala yun sa parating na dilubyo. Samut-saring rank B na halimaw ang bumuhos mula sa pinto, handa siyang lapain mula sa lahat ng direksyon. Ngayon lang nag-sink in sa kanya ang babala ng Rakshasa. Walang awang mga halimaw at walang katapusang pagdurusa daw ang naghihintay sa kanya sa tower. Pero ang bilin ng demonyo, tiisin ang lahat, makisabay sa agos, at maging isang ganap na halimaw. Biglang napabangon si Chen. Ramdam ang lamig ng pawis matapos takasan ang pinakamalagim na bangumot. Mahimbing pang natutulog ang lahat, walang kaalam-alam, nakagagaling lang niya sa impyernong pinunit ng mga halimaw ang kanyang laman. Isang mapait na realidad. Ang Void Tower ng Purgatorio ay hindi madaling daan sa lakas. Nagsisimula pa lang ang kanyang madugong landas. Lumipas ang mga linggo, dumating na ang inaabangang graduation exam. Naglipa na ang mga bigating panauhin para kilatisin ang mga bagong mandirigma. May bagong patakaran sa pagbuo ng grupo. Bawat koponan ay dapat may isang elite na nasa mataas na E-rank na antas. Nagsimula na ang paghahanap ng kakampi at inilantad ang rank ng lahat. Isang mabilisang pagpili kung sino ang pabigat at sino ang halimaw. Nakapila ang lahat mula pinakamalakas hanggang pinakamahina. Napansin agad ni Maong ang isang kalokohan. Nakakunot no si Chen dahil nasa pinakailalim ang kanyang pangalan. Bumaling ang lahat ng mapanghusgang tingin sa kanya. Paanong ang isang sikat na awakener ay naging pinakabasura ng klase. Agad bumanat ang mga maiinggitin, sigurado silang peke at palpak ang nakaraang mataas na rating nito. Pero hindi nila may tatanggi, halimaw pa rin ang lakas niya at malaking bentahe sana kung naging kakampi nila ito. Tahimik lang si President Ting habang pinagtatawanan ang tangang tumangi sa alok niya. Ang utak sa likod ng maruming laro, ang sarili niyang tsuhin, si Gong Xuan. Akala ng tuso walang kukuha sa ating bida dahil sa basurang rank nito. Napakasimple ng kanyang maitim na balak. Kung diskwalipikado si Chen, hindi niya matatalo ang presidente. Balikan natin ang nangyari kanina. Nagmakaawa ang buong klase na sumali sa grupo ni Ting. Nagkandara pa silang sumipsip sa kanya pero pinalagan sila ni Chung.
Isang pwesto na lang daw ang natitira sa kanilang grupo. Balik sa kasalukuyan buo na ang grupo ng lahat bukod sa pinakamahinang dorm. Sinubukan nilang mag-imbita pero walang gustong sumali sa kanila. Dahil 4 lang sila ngayon, imposibleng makasali ang grupo nila sa nasabing pagsusulit. Galit na sumabog si Long. Masyadong kahina-hinala na ibinagsak ang rank ni Ken para lang mawalan siya ng karapatang lumaban. Halatang sinadya at pinuntirya ang kanilang grupo. Ito lang ang tanging paraan para magpasiklab at ma-recruit ng mga makapangyarihang guild. Sa huling pagsubok nakadepende sa dami ng miyembro, ang dami ng halimaw, kaya walang silbi ang pagpaparami ng tao. Kaya walang gustong sumama sa mahihina, magiging pabigat lang sila. Lalo pang lumala, ang 3 kulelat ay galing sa iisang dorm sadyang pinagbuklod para bumagsak. Sa sandaling yon, isang estudyante ang lumapit kay Zuo at sinabing kulang pa sila ng isa. Sinubukan siyang lasunin nito. Siguradong hindi raw niya pipiliing bumagsak kasama ng mga basurang kasama sa kwarto. Alam ni Chen ang mangyayari, maiiwan sila sa ere. Pero isang matapang na pagtanggi ang isinagot ng kanilang hari. Hinding-hindi niya iiwan ang kanyang mga kapatid. Nag-init ang ulo ng kabilang grupo pero pinalo sila ng pangaral na huwag maliitin ang kakayahan ng iba. Tiningnan ni Long ang listahan. Halos buo na ang lahat. Kailangan pa nila ng isa pero mukhang iniiwasan sila ng tadhana. Samantala, matalim na tinitigan ng ating bida ang direktor. Pareho pala sila ng apelyido ng hambog na presidente. Dahil sa maruming taktika, naisip ni Chen na isa siyang malaking banta. Walang pagsuko. Buong tapang siyang humarap at nagpasabog ng nakakapasong kidlat. Kung ganyan lang din naman kalala ang labanan, hindi na rin niya kailangang magpigil ng kapangyarihan. Umapaw ang malupit niyang aura, nagulat ang mga opisyal sa biglaang pagsabog na ito. Kahit ang mga kaibigan niya ay napanganga sa nangyayari. Naalala ng bida ang isang madugong tradisyon. Para panatilihin ang labanan, pwede kang hamunin kahit saan at kahit kailan. Kahit mukhang nagyayabang, ito ang perpektong paraan para ilantad ang lakas at makilala ng lahat. Madalas umaatras ang iba sa ganitong hamon, pero nakakasiguro siyang hindi atras ang hambog na presidente ng konseho. Kapag pinabagsak niya ang mukhang banyagang yon, lahat gugustuhing sumali sa kanya. Biglang may magandang dilag sa pinto, tinawag niya ang bida at nag-alok ng tulong. Gusto raw niyang sumali sa napipintong pagsubok. Dagdag ng bise, umabot siya sa D-rank noon kaya hinding-hindi siya magiging pabigat. Nabaliw sa gulat ang kanyang mga tropa. Paanong nakabingwit siya ng isang diyosa para sumama sa kanilang grupo? Kumunot ang no ni Chung at Ting habang halos mabilaukan naman ang direktor sa kanyang iniinom. Uminit ang kismis. Bakit sasali ang isang dayuhan sa pinakabasurang grupo? Misteryoso ang kanyang pagkatao pero bali-balitang galing siya sa banal na kaharian. Puputok na ang ugat ng direktor sa galit. Bawal daw sumali ang mga exchange student sa sagradong pagsusulit na ito. Wala raw itong patunay ng ranggo na isang malaking paglabag sa batas. Pero biglang sumulpot ang punong guro at sumang-ayon sa surot na direktor. Muntik nang atakihin sa puso si Gong. Kalmadong nagtanong ang matanda kung bakit pa sasali si Ling gayon sandali lang siya rito. Samantala, nanlaki ang mga mata ng bida. Paanong biglang nag-teleport ang matanda kung isa siyang uri ng mandirigma? Ipinaliwanag ng matanda na magiging hindi makatarungan kung lalaban siya at nakisabay naman ang dalaga sa agos. Pinagpawisan ng malakit si Chen. Hindi niya masukat ang antas ng dalawang ito. Lumuwa ang tapang ng direktor na nagbingi-bingihan sa mga batas ng akademya. Nagbado ang timpla ng punong guro. Ang akademya raw ay para mahasa ang mga awakener upang maging alamat sa hinaharap. Kahit isa itong lumang tradisyon, ito pa rin ang pinakamadugong hakbang sa paghubog sa tadhana ng isang estudyante. Paano babawi ang eskwelahan kung may estudyanteng hindi makakasali dahil sa biglaang pagbabago ng rules? Tanong niya. Tumulo ang malamig na pawis ng direktor. Nabisto na ba ang mga plano niya? Ginagawa ba ito ng principal para lang sa batang yon? Umatras na lang siya dahil hindi na worth it ang gulo. Kampante siyang mananalo nang walang kahirap-hirap ang team ng mga pinakamalakas na estudyante. Yumuko ang lalaki sa principal at humingi ng tawad. Inamin niyang ang sistemang ito ay pipigil sa paglakas ng ilang estudyante. Para maging patas, inanunsyo ng direktor na pwede nang sumali sa tournament kahit ang mga low-rank teams at grupong kulang sa 5 miyembro. Nabuo na ng 4 ang team nila. Nagdiwang sila dahil makakasali na sila sa graduation test. Mula sa likod, napansin ng principal ang interes ni Ling sa bata. Samantala, bit-bit naman ng student council president ang grupo ng pinakamalalakas. Dala naman ni Chen ang 3 pinakamahinang estudyante. Kaya na-curious ang matanda kung aling cave ang papasukin nila at ilang points ang maiuwi nila. Inanunsyo ng opisyal na pwede nang pumili ng Devil Cave ang lahat ng kapitan. Tumunog ang kanyang tablet. Laking gulat niya nang may pumili agad na isang kapitan. Nawalan ng isip ang lahat nang makita ang piniling cave ni Chen.
Nagpanik ang mga kadorm niya at pinabago ang desisyon niya. Naintindihan ba niya ang ginawa niya? Pero nanatiling blanko ang bida natin habang nakatitig sa screen. Sa graduation test, papasok ang mga estudyante sa Devil's Cave para makakuha ng points sa pagpatay ng mga halimaw. May hiwalay na points ang pagpatay ng monster lords at mabilis ang pag-clear. Nakadepende sa dungeon difficulty kung ilang beses mamumultiply ang total score nila. Hanggang 75 points sa F-rank dungeon at 100 points naman sa E-rank. Kukunin ng Imperial Guild ang top team at tatanggap ng 1,000,000 UN ang top player. Balik sa selection room, napag-usapan nilang 70 points ang highest score sa kasaysayan. Nakuha ito ng kasalukuyang leader ng Imperial Guild. Kahit ang pag-clear ng E-rank dungeon ay nangangailangan ng kahit 3 malalakas na D-rank fighter sa grupo. Ngayong taon, baka mabasag ng grupo ni Ting ang record na iyon. Biglang tumunog ang display hudyat na may pumili na ng isang Devil's Cave. Nanlaki ang mata niya nang makitang D-rank dungeon ang pinili ng bida natin. Wala pang nakaka-clear ng D-rank, kaya inakala ng lahat na isa itong malaking pagkakamali. Tinanong ni Long kung nauntog ba ang bida natin habang muntik na masiraan ng bait ang Dorm King sa nakita niya sa screen. Pinagsabihan ng nerd si Chin, pero sinabi niyang pinag-isipan niyang maigi ang desisyong ito. Tumunog ulit ang system dahil pinili rin ng Student Council President ang D-rank Cave. Agad tinanggap ng grupo ni Ting ang pasya ng leader nila, kaya opisyal na silang kasali. Nagwala ang buong klase sa anunsyo habang pilit nagpapakakalmado ang grupo. Ininsulto ng blonde gut girl ang bida natin dahil feeling daw nito ay nagpapapansin lang siya. Dagdag pa ng kalbo, hindi papayag ang mahihinang teammates niya at masisira lang ang grupo. Tinitigan ni Long si Chen at nakitang seryoso talaga siya sa laban na to. Kailan pa naging ganito? Katapang ang kaibigan niya. Matapos magdesisyon, pinindot ng nerd ang confirm button at buong pusong nagtiwala sa kaibigan niya. Pinindot din niyo ang green button dahil pakiramdam niya ay wala namang mawawala sa kanya. Naasar ang Dorm King dahil nauna pa ang dalawa, kaya pinindot din niya ito. Dahil dyan, opisyal nang kasali ang team nila sa test. Pagharap sa kanyang mga kadorm, humingi ng tawad si Chen at sinabing gusto niyang maging top scorer. Alam niyang idinadamay niya sila, pero nang hako siyang sabay-sabay silang aakyat sa tuktok. Pagkarinig nito, biglang tumayo ang president at idineklarang sa kanya lang nararapat ang top spot. Hinarap siya ng kalaban ni Chen. Naglabas ng mabagsik na aura si Ting at idiniing iisa lang ang pinakamalakas sa buong eskwelahan. Mula sa likuran, laking gulat ni Ling dahil ngayon lang nagpakita ng ganitong katinding emosyon ang binata. Formal na nagsimula ang banggaan nilang dalawa. Bilib ang principal sa katapangan ng mga estudyante pero kinakabahan si Ling sa D-rank cave ni Chen na imposibleng i-clear ng isang C-rank mag-isa. Kahit na nagbibigay ng 150 points ang D-rank cave, masyado namang brutal ang difficulty nito. Bukod pa ron, hindi rin angkop ang mga kasama niya. Sabi ng principal, halos 1 buwan na lang ang natitira at imposible na silang lumakas sa ganito kaiksing oras. Ganon pa man, umaasa pa rin siya. Fast forward 2 linggo sa training grounds, lupay-pay na sa pagod ang lahat sa lapag. Bakit physical training ang ginagawa nila habang nakasimulation ng iba? Sagad sa buto ang inis nila sa tindi ng physical exercises na ipinagawa ni Chen. Ipinaliwanag ng bida natin na walang silbi ang simulation training sa tunay na laban. Kapag pumasok sa Devil Cave sa unang pagkakataon, nabablangko ang isip kaya instincts lang ang magliligtas sa'yo. Ang training na ito ay pampalakas ng katawan para lalong bumilis ang reflexes at reaksyon nila. Ang best training sana ay ang pagpasok sa mismong dungeon. Pero hanggang pangarap lang yan sa mga commoners na tulad nila. Elites lang ang may ganitong pribilehiyo at kailan may hindi sila naging ordinaryong tao. Gagawin ng mga elites ang lahat para hindi makahabol ang mga commoners sa tuktok. May hawak silang resources na habang buhay, pilit aabutin ng mga hamak na estudyante. Tanong ng Dorm King, anong laban ng mga ordinaryong tao dito? Inilantad ni Chen ang plano niya. Kapag nakapasok sila sa Imperial Guild, babaguhin nila ang buong sistema. Ang graduation test lang ang tanging tsansa para tapakan at lagpasan ang mga elites. Dahil ito ang pangarap niya, isinumpa ni Chen na ibubuwis niya ang lahat para tuparin ang pangakong iuwi ang panalo. Kalahating buwan bago ang exam, walang tigil mag-farm ang bida natin sa Void Tower. Impyernong kalabanin ang mga Phantom Lions. Pero hindi siya susuko kahit magkadurog-durog pa ang buto niya. 5 araw bago ang exam, patayan na sa training ang mga kadorm niya. Ngunit ang bida natin, umabot na sa panibagong level ng pagiging halimaw. Impyerno ang naging training niya. Parang warm up lang sa iba. Sa natitirang 2 araw, halatang halimaw din ang kalaban niya. Pero mas nakakabaliw ang paglakas ni Chen.
Sisiw na lang sa kanya ang isang kawan ng leon kahit sa ilalim ng nakakadurog na gravity. Kahit duguan ng muka, nag-aapoy ang pagnanasa niyang manalo. Sa araw ng exam, isang maliit na drone ang magiging gabay ng bawat kalahok. Angas ng forma ng tropa sa kanilang uniforme. Pagkasuot ng lahat sa kanilang wristband, opisyal nang nagsimula ang madugong pagsubo. Samantala, sinalubong ng principal si Gong Lin. Ang astig na lalaking ito ay ama ni President Ting at co-founder ng sikat na Imperial Guild. Tulala ang mga estudyante sa presensya ng guild leader. Tinitingnan siya na parang isang bihirang nilalang na bumaba sa lupa. Mas lalong uminit ang eksena nang may dumating na puting limo. Kalmadong bumaba ang lalaking may pulang buhok na si Carl Cavendish. Nabaliw ang mga estudyante. Sino ba namang hindi makikilala sa Vice Chairman ng World Guild Alliance? Isang alamat na imposibleng tumapak sa lugar nila. Sa loob ng VIP room, ipinaalam ng direktor na 23 team ang lalaban sa Grade F na lungga ng mga demonyo. May mga sumubok sa Grade E, pero 2 team ang may angas na pumili ng Grade D. Gulat na gulat si Secretary Creed sa kahibangang ito. Kadalasan kasi, kahit mga batikang Grade D party ay kailangan pa ng matinding preparasyon bago pasukin ang ganitong level. Kinwestiyon niya kung buhay ba ng mga bata ang nakataya. Pero kalmadong sinagot ng direktor na alam ng mga estudyante ang pinasok nilang impyerno. Nilinaw niya na ang mga bagitong awakener na walang tunay na karanasan sa laban ay siguradong madudurog kahit sa grade F pa lang. Pero ang tunay na bangungot ay ang boss monster na kayang lampasuhin ang mga normal na halimaw. Dito na madalas na uubos ang matatapang na team. Ibang usapan na kapag nasa grade A dungeon, ang pinakamahinang halimaw doon ay kasing lakas ng isang grade F boss. Diyan madalas matikman ng mga estudyante ang pait ng realidad. Nagtanong ang kalihim kung may sasalo sa kanila kapag nagkaleche-leche na ang sitwasyon. Kampante ang direktor dahil lubos na pinapahalagahan ng akademya ang kanilang mga batang alas. Para sa kaligtasan, may nakabantay na mandirigma ng Imperial Guild sa bawat gate handang sumugod kapag nag-amok ang mga demonyo. Higit sa lahat, ang mga wristband ay magte-teleport sa kanila palabas kung susuko na sila o mamatay na. Ngunit duda pa rin ang ginang kung may kayang bumasag sa grade D. Tahimik siyang nag-iisip kung hanggang kailan tatagal ang mga ambisyosong batang ito. Pero nakangiti lang ang direktor, sigurado siyang iiyak palabas ang mga pasaway. Samantala sa grade D dungeon, nababalot ng makapal na yelo ang naglalakihang puno. Nanginginig sa takot ang mga kasama ni Chen. Sino ba naman ang hindi kikilabutan sa mga demonyong ito na mukhang pinagsamang paniki at unggoy? Agad siyang sumigaw ng babala, kayang umatake ng mga ito sa isang iglap kaya wag na wag silang pipikit. Biglang umatake ang isang kawan ng mga halimaw. Nakakagulat pero nakaiwas ang mga pasaway na estudyante sa napakabilis na atake ng kamatayan. Habang nagdiriwang sila na nakaiwas sila sa atake ng Grade D monster, isang mas nakakabaliw na eksena ang bumulaga sa kanila. Kalmadong nakatayo ang main character natin, hawak ang espadang may kidlat, napapalibutan ng mga tostadong bangkay ng halimaw. Inutos niya ang protektahan nila ang mga sarili nila at siya na ang tatapos sa lahat. Sa isang iglap, isa na namang halimaw ang sumugod na parang bala. Muntik na sila doon! Biglang nag-gets ni Shanso ang lahat. Sinadya pala silang pahirapan ni Chen sa training para tumalas ang reflexes nila laban sa mga ganitong demonyo. Nanggit-ngit ang mga ngipin ni Zhu. Lakas ng loob yang tawagin ang sarili bilang hari ng dorm. Pero ngayon, wala siyang magawa, kundi umasa sa kanyang bagong kasera. Samantala, walang awang nililipon ni Chen ang mga halimaw. Sumugod man sila ng sabay-sabay, tinatabas na sila ng ating bida bago pa nila maramdamang naputol na ang hininga nila. Bulong ng hari ng dorm sa sarili, alam niyang malakas si Chen, pero ngayon niya lang nakita ang tunay nitong halimaw na porma. Hindi siya mukhang estudyante, kundi isang veteranong mandirigma ng kamatayan. Habang tuloy ang massacre, hindi maiwasan ng dating hari na lamunin ng inggit sa umaapaw na lakas ng ating bida. Mula sa dilim, isang demonyo ang umatake sa likuran nila. Nasangga niya ito ng bahagya, sabay hawak sa binti gamit ang umaapoy niyang kamay at sumigaw. Huwag na raw silang pabigat at lumaban na. Hindi lang si Chen ang kailangang makagraduate dito. Nabiglang lahat sa umaapoy niyang determinasyon. Dahil sa lakas ng loob ng kanilang hari, ginamit ni Shangzu ang kanyang vine lock at matagumpay na ginapos ang halimaw. Pero laking gulat niya, nawasak agad ng halimaw ang sumpa at tumalsik si Zuo sa lakas ng sipa nito. Binitawan ni Long ang kanyang frostbite breeze, pero halos hindi nito napabagal ang demonyo. Kaya napagpasya nilang magsani puwersa. Sa pagtutulungan ng tropa, nagawa nilang pigilan ang halimaw ng ilang segundo at sumigaw sa hari ng dorm na tapusin na ito. Pinakawalan niya ang kanyang nuclear burst flame bullet sa pool! Pero buhok lang ng demonyo ang nasunog. Pinaulanan pa niya ito ng apoy pero tila walang epekto. Paubos na ang lakas ni Shanzo at Long.
Napagtanto ng hari ng dome na hindi na siya pwedeng magpigil. Ibuhos ang lahat ng aura. Pinakawalan niya ang converged burst flame bullet na lumika ng isang malaking pagsabog. Nang mawala ang usok, tostadong buto na lang ang natira. Kinumpirma ng drone na napatay nila ang grade D na halimaw. Bumagsak silang tatlo sa lupa, simot na simot ang lakas. Abot langit ang saya nila sa pagkatalo ng grade T monster. Lumapit ang bida natin na bahagyang gulat habang nagyayabang sila kung nakita niya ang matindi nilang laban. Isang buto sa daliri ang naiwang loot ng halimaw at buong angas na nagmayabang si Zuo na sisiw lang daw ang kalaban na iyon. Ngumiti si Chen para batiin sila habang inanunsyo ng drone na ubos na ang mga halimaw sa kuweba. Halos sumabog sa galit si Director Gong. Paanong napabagsak ng mga basurang estudyante ang isang D-level na halimaw na walang kahirap-hirap habang ang ibang staff ay napayuko sa katahimikan. Samantala, bilip naman ang assistant ni Vice Chairman Cavendish sa astig na galawan ni main character Chen. Ramdam niya ang aura ni Chen na parang isang dating kasangga. Nang markahan ng Vice Chairman ang pangalan nito, agad kinabahan ng ama ni President Ting at ang direktor. Para ilihis ang usapan, mabilis na inilipat ng direktor ang screen papunta sa grupo ng Student Council na nasa kabilang D-rank na dungeon. Ipinagmalaki niya na nakarating na ang mga pabidang ito sa gitnang bahagi. Pinuri ng assistant ang galawan nila na daig pa ang mga professional na guild. Napangiti si Chairman Carl at sinabing ibang klase ang lakas ng mga estudyante ngayon kumpara sa mga nakaraang taon. Mumisi lang si Director Gong at bumulong, ngayon palang mag-uumpisa ang totoong laban at ang pinakamatinding palabas ay parating pa lang. Sa loob ng D-rank na Toxic Vine Cavern, pinalibutan ang grupo ng presidente ng mga nakamamatay na halimaw na kabute. Tumugtog ang isang babae ng sumpa ng kamatayan habang ikinulong ng Star Mage ang mga kalaban sa kanyang bituin. Sumigaw siya para sa kapitan. Walang takot na sumugod ang presidente, dala ang kanyang espada, handang tapusin ang laban ng may angas. Sa isang malupit na hiwa, sumabog ang mga halimaw. Ginamit niya ang kanyang nag-aapoy na espada ng walang sablay. Napansin ng grupo na saktong-sakto ang mga halimaw na ito sa mga nakalaban nila nung ensayo pa lang nila. Dahil kabisado na nila ang laro, pinulbos nila ang mga kalaban na parang naglalaro lang. Alam na nilang lutong Macau ang exam na ito. Siyempre, kapag may kapit ka sa mga guro, siguradong hayahay ang buhay pagkatapos. Kampanteng-kampante ang mga mayayabang, nag-aabang nga sila sa tagumpay. Sigurado na raw silang makukuha ang kampyonato ngayong taon na walang kahirap-hirap. Balik tayo sa huling level ng maulap na gubat. Hindi makapaniwala ang mga tropa na buhay pa sila kaharap ang boss ng piitan. Sa gitna ng niebe, isang multong unggoy ang tahimik na kumakain. Pinatpawisan ng malamig ang Dorm King sa nakakikilabot na presensya ng halimaw. Isang sampa lang nito, siguradong impyerno ang bagsak niya at parang nanadyang tada na nanlisik ang mata ng halimaw sa pinakamahinang estudyante. Nawalan ng bait si Malong. Ang tili niya ang gumising sa galit ng halimaw. Isang nakakapanindig balahibong talon ang pinakawalan ng higanting unggoy. Nagtakbuhan ang buong tropa para iligtas ang buhay nila. Pero si Chen, walang takot siyang sumugod ng harapan. Lumipad siya at pinaulanan ng sipa ang muka ng halimaw. Walang tigil na bugbog ang inabot nito hanggang sa maging durog na karne ang kaawa-awang unggoy. Napanganga ang kanyang mga kasama sa kabagsikan niya. Pero bad trip si Chen. Hindi man lang siya pinagpawisan sa D-rank na halimaw na ito. Basura rin ang mga nakuhang gamit. Bigla na lang naghiyawan ng tropa dahil nakakita sila ng dambuhalang mana stones. Tinago pala ito ng unggoy sa loob ng puno. Halos tumulo ang laway ng mga kasama niya at sabik na inabot ang mga natikinang na kristal. Sumigaw si Chen para pigilan sila, pero huli na ang lahat. Paghawak nila sa bato, isang nakakabulag na liwanag ang sumabog. Sa isang iglap, nagyelo ang buong paligid. Naging mga estatwa sina Shansu, Lo at ang mga drone. Sa VIP room, biglang namatay ang live na broadcast. Numisi ang tusong direktor na parabang kanina pa niya ito hinihintay. Alam niyang may patibong ang matataas na halimaw at sadyang tanga lang sina Chen para mahulog dito. Kumunot naman ang noo ni Vice Chairman Cavendish sa panganib na ito. Nagkunwari pang nalulungkot ang direktor at sinabing kailangan na nilang ilikas. Pero mahigpit na tumutol ang prinsipal. Giit niya, ligtas pa sila dahil andar ang mga wristband kung bumagsak ang pintig ng puso nila. Bukod pa ron, wala pa sa kanila ang sumusuko. Estudyante lang daw ang may karapatang umatras. Balik sa loob ng piitan, nangangatog na si Malong sa sobrang lamid. Sa buong tropa, siya lang ang hindi naging yelo dahil mataas ang resistensya ng kanyang klase laban sa lamig. Biglang umalingaw-ngaw ang isang demonyong halakap.
isang butong halimaw na gawa sa yelo ang tumitig ng diretso sa kanyang kaluluwa. Namukha niya ang boss na ito. Nabasa niya sa aklat ng mga halimaw na isa itong cloud mage na halimaw sa atake at depensa. Kayang-kaya nitong kontrolin ang niebe at yelo. Naalala rin niya na ang halimaw na ito ay sikat sa pagpapahirap sa biktima hanggang mamatay. Ito ang Bone King of Remains. Isa lang palang bitag ang bombang yelo kanina. Kaya walang lingon likod siyang tumakbo para iligtas ang sarili. Alam ni Malong na hindi niya kakayanin ang isang C-class na boss ng mag-isa. Tumakbo siya palapit kay Chen para basagin ang yelo, pero isang patalim na yelo ang tumago sa kanyang binti. Humalakak ang Bone King sa pagdurusa niya. Tumunog ang bracelet na nagbababalang butas na ang kanyang binti. Binigyan siya nito ng option para sumuko, pero matigas ang ulo ni Malong, pilit niyang tinunaw ang yelo ni Chen bago pa sila tuluyang matalo. Sa sandaling yon, isa pang yelo ang bumaon sa braso niya. Napatigil siya sa pagsagip kay Chen. Tuwang-tuwa ang Bone King na makita siyang namimilipit sa sakit habang muling nag-ingay ang bracelet. Naramdaman ng makina ang naputol niyang braso at ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Muli siyang pinapasuko pero biglang nagbalik tanaw ang isip ng binata. Naalala niya na sa buong buhay niya, palagi na lang siyang tumatakbo sa tuwing may problema at ang pagiging duwag na ito ang laging nag-iiwan sa kanya sa kulelat. Sariwa pa ang pang-aapi at tawanan ng iba. Pero masyado na silang nagpakahirap para lang sumuko ngayon. Ito na ang huling barahan nila. Gamit ang natitirang lakas, pilit siyang tumayo para tuluyang pakawalan si Chen. Walang takot siyang humarap sa walang patid na ulan ng yelo ng Bone King. Bago pa tumama ang atake, umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sabay mulat ng mga mata ni Chen. Sumabog ang yelo. Mabilis na umatake si Chen at nilayo si Long sa kapahamakan sa isang kisap mata. Nagulat ang halimaw sa bilis nila. Habang si Long ay napanganga dahil nakawala si Chen sa yelo gamit ang sariling lakas. Nagpasalamat ang mandirikma kay Long sa kanag-alalang kinamusta ang lagay ng kanyang kaibigan. Tumigil na ang pagdurugo kaya ligtas na muna siya sa ngayon, sagot ni Long habang humihinga ng malalim. Babala niya kay Chen, isa itong rank C Cloud-type Lord na Bone King, isang halimaw na mapanganib sa bakbakan. Bawal na silang magyelo ulit kung gusto nilang mabuhay. Lumingon sila at nakitang bumubuo ng dambuhalang glacier ang Bone King. Handa nang burahin sila. Naniga sa takot si Long na makitang babagsakan sila ng isang higantang bomba ng yelo. Bumagsak ang bomba, binura ang paligid sa nakakabulag na puti. Humalahak ang halimaw, ngunit biglang natigilan na makitang buhay pa rin ang dalawa. Nagpalit si Chen pa Doomflame King at binuhay ang Cloud Warrior Frostbody, binigyan siya ng ganap na kaligtasan sa yelo. Tumaas din ang depensa niya sa gitna ng matinding lamig. Pabor na sa kanya ang laban. Napasigaw ang halimaw habang litong-lito si Long na ang kaibigang assassin ay naging Cloud-type warrior. Isa ba siyang bihirang henyo na nakagisin ng dalawang klase ng walang anumang limitasyon? Humingi ng tawad si Chen dahil sa maling desisyon na nagdala sa mga kaibigan niya sa bingit ng kamatayan. Kaya nag-Abyssal Fiend class ulit siya. Hinugot ang Purgatory Warrior Sword, handang tapusin ang halimaw dito at ngayon din. Nalaglag ang panga ni Long. Karaniwan kasi, iisang klase lang ang pwedeng angkinin ng mga Awakener. Pero may sobrang bihirang tsansa na makadalawang klase ng sabay. Mabibilang lang sa daliri ang mga halimaw na ito. Sila ang kayamanang pinag-aagawa ng malalaking guild, pero hindi lang yan ang ikinagulat niya. Nakita niyang gumagamit si Chen ng tatlong magkakaibang klase. At hindi lang basta klase, lahat sila ay nasa maalamat na antas. Sa Abyssal Fiend form, sumabog ang stats ni Chen. Umigga siya mula sa lupa na parang isang baliw na rocket. Sumugod siya ng mabilis patungo sa boss at nabura ang ngiti nito nang matikman ang kanyang killing aura. Sa isang hampas, hiniwan niya ang butong halimaw. Nag-level up siya sa 17 at nakakuha ng bihirang loot. Tulala pa rin ang kaibigan sa na one-shot na rank C boss. Pinaalala na lang ni Chen na nanigas pa ang iba nilang kasama. Natauhan si Long. Nakalimutan niya palang ibang tropa habang nagaganap ang buong madugong labanan. Tumakbo siya para tunawin ang iba bago pa sila maging yellow forever. Nang umalis ito, napansin ni Chen ang option na lamunin ang boss. Dahil walang nanonood, mabilis niyang sininghot ang halimaw at nakuha ang Cloud Mage class. Ligtas ang sikreto niya dahil bulag ang lahat ng drone. Biglang may isa pang nakakagulat na notifikasyon ang lumitaw. Nag-level up din ang kanyang Lightning Assassin class. Samantala sa rank de Gloomvine Grotto, basag na basag ang grupo ng Council President. Kahit anong atake nila,
Hindi matibag na mga baguhan ang makunat na rank the boss. Bibigay na ang Magen na pumipigil sa halimaw habang ang mga palaso ng Archer ay parang kiliti lang sa balat ng malupit na boss. Pinaglalaruan lang sila na parang mga murang laruan na itatapon na. Dahil sa kahihiyan, naisip nilang walang kwenta ang mga ensayo nila laban sa ganitong katinding halimaw. Tanging ang presidente na lang ang pag-asa nila. Sa likod, nagyabang ng forma ang presidente habang niluload ang kanyang ultimate skill kasama ng mga support. Nang mapuno ang enerhiya, sumugod siya sa boss, bit-bit ang nagliliyab niyang espada. Tumaos ang talim at sumabog bilang ipo-ipo ng apoy na tumunaw sa halimaw. Naghiyawan ang tropa para sa tinagurian nilang alamat ng kasaysayan. Inanunsyo ng drone na natapos nila ang rank di dungeon sa loob ng 30 minuto. Sigurado na silang number 1 na sila. Walang tatalo sa oras na yon. Paglabas nila, inaasahan nilang sisikat ang pangalan nila sa tuktok ng ranking. Naglakad sila sa hallway na puno ng mga duwag na estudyanteng sumuko at tumakas ng maaga. Halatang trauma pa sila sa mga halimaw. Biglang nakita ng alalay ng presidente ang tropa ni Chen na nakaupo lang sa gilid. Sa isang tingin pa lang sa itsura nilang pagod, halatang umuwi agad sila umiiyak pagpasok pa lang. Mayababang na lumapit ang alalay, inaasa si Chen dahil daw palpak kahit ang angas pa nito kanina. Tahol ng tahol ang tuta, pero pinyatahimik siya ng amo dahil parating ang Alliance Vice Chairman nakangiting pumapalakpak sa kanila. Nagkunwaring kalmado ang presidente habang nangihinig naman sa kilig ang kanyang mga tuta sa harap ng pinakamalakas na tao sa mundo. Taas noong inabot ni President Ting ang kamay niya para sa isang handshake. Pero dinaanan lang siya ni Ginoong Cavendish na parang hangin, walang kahit anong sulyap. Sa sobrang pamamahiya, halos madurog ang ma-pride na ego ng presidente. Mas malala pa, buong pagmamalaking tinawag ng vice chairman na isang alamat ang kanyang karibal. Mahigpit nitong hinawakan ng balikat ni Chen at isinigaw sa lahat na tinapos nito ang isang D-rank dungeon sa loob lang ng 20 minuto. Kahit mga pro ng sarili nilang guild ay hindi kaya ang ganong record. Halos malaglag ang panga ng council president at ng mga alipores niya sa matinding pagkabigla. Hindi maproseso ng utak nila kung paanong tinalo ng 4 na patapong estudyante ang elite squad nila para linisin ang D-rank Lyre. Samantala, hindi man lang kumurap si Chen. Wala lang sa kanya kahit purihin pa siya ng pinakamakapangyarihang tao sa buong bansa. Kahit paano ay nagtataka siya kung bakit pumunta pa rito ang isang big shot. Gayunpaman, kalmadong idiniklara ni Kyle Cavendish na hinding-hindi niya kakalimutan ang pangalan ni Chen. Lumingon siya kay Gong Lin, ang taong mismong nag-imbita sa kanya. Walang ganang binanggit ng vice chairman na magaling din ang anak nito, isang halatang pilit at mapanuyang papuri. Dahil doon na ipon nakakuyom ang kamao at nadningit-nit ang mag-ama sa matinding panggigigil. Kasunod dito, nagpaalam ng vice chairman para umalis. Mabilis na sumingit ang direktor para iligtas ang sitwasyon at formal na idineklarang tabla ang marka ng 2 pinakamalakas na team. Kaya naman, lahat sila ay bibigyan ng opisyal na imbitasyon para makapasok sa prestihiyosong Imperial Guild. Parang himig ng langit ang balitang yon sa mga kasama ni Ken dahil sulub na ang buhay nila sa pagbuhat ng ating bida. Siyempre, nagdiwang din ang mga tuta ni President Ting. Pero blanko lang ang reaksyon ng ating bida. Dagdag pa ng direktor, gagawing manager ng guild ang mga kapitan at ang $1 milyong na premyo ay hahatiin ng pantay sa dalawa. Bakas ang gulat sa muka ng dalawang leader. Lihim na nabahala si Chen dahil hindi sasapat ang kalahating milyon para bayaran ang naiwan niyang utang. Kailangan niyang gumawa ng panibagong paraan para makuha ang kulang na halaga at tuparin ang pangako niya sa Mythil Exchange Guild. Pero burado agad ang problemang yon dahil gara pa lang tumanggi si President Ting na matabla. Mayabang siyang naghamon ng isang mano-manong laban para patunayan kung sino ang tunay na hari. Dapat daw ay iisa lang ang kampiyon. Isang matinding pambobomba ang hamong yon na agad umagaw sa atensyon ng direktor at maging ng palis na vice chairman. Sa matinding kaba sa kabaliwan ng kanyang pamangkin, nagkukumawag na pinigilan ng direktor ang binata para piliting tanggapin na lang ang tabla. Ipinaliwanag ng matanda na ang tabla ang pinakamagandang pabor na makukuha nila, lalo na matapos ang matinding pamamahiya kanina. Kampante pa ang matanda na tatanggi ang bida natin sa walang kwentang hamon. Pero halimaw talaga si Idol. Agad niya itong tinanggap sa kondisyong susuluhin ng mananalo ang buong $1 milyong premyo. Masyadong manghang ang eksenang yon kaya napatigil ang vice chairman at kinansela ang sariling pag-alis. Kasado na ang laban kaya malamig na humakbang paharap si Chen para tapatan ang yabang ng kalaban, handa na siyang tapusin ang lahat ng minsanan.